Ang action-packed movie duology na ang Nobody 1 and 2 ang mga astig na Tagalog film recap ang mapapanood nyo sa video na ito mga Juan. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating mga malulupit na palabas. Ang lalaking si Hutch Mansell ay ordinaryong namumuhay kasama ang asawa niyang si Becca at ang mga anak nilang sina Brady at Sammy. Araw-araw na nilulutuan ni Hutch ang pamilya niya ng almusal bago siya pumasok sa trabaho bilang office worker sa isang metal fabrication company. Ngunit tuwing umaga rin niyang nakakaligtaang ilabas ang basura nila kaya't palaging nalalagpasan ng garbage truck ang bahay nila. Isang gabi ay napansin ni Hutch na may mga nanloob sa bahay nila ngunit bago makatawag sa mga pulis ay tinutukan siya ng baril ng mga ito. Pero kahit pa napansin ni Hutch na walang bala ang baril ng mga magnanakaw ay hinayaan niyang nakawin ng mga ito ang mga pera sa bowl at ang relo niya. Matapang na inatake naman ni Brady ang isang magnanakaw pero imbis na kalabanin ni Hutch ang mga ito ay sinabihan niya ang anak na bitawan ng lalaki upang hindi siya mapahamak rito. Ngunit galit na sinuntok ng magnanakaw si Brady bago sila umalis ng bahay nila. Ilang saglit ay rumesponde ang mga pulis sa bahay ni Hutch at napansin ng bida na nakapasok pala ang mga magnanakaw sa pag-iwan ng mga ito ng isang pizza box sa pinto ng garahe. Maya-maya ay naisipan ni Hutch na matulog sa sofa at sinamahan siya ni Sammy bago hiniling ng anak sa kanya na mag-adopt sila ng pusa. Kinaumagahan ay nagkablakay si Brady mula sa suntok sa kanya ng magnanakaw at kalaunan ay pinagyabang sa kanila ng kapitbahay nila ang bagong muscle car nito na isang 72 Dodge Challenger. Sa sunod na eksena pagpasok ni Hutch sa trabaho ay kinausap siya ng father-in-law niya at ang may-ari ng kumpanya na si Eddie. Napag-usapan nila ang alok ni Hutch na bilhin ng kumpanya pero nasabi ni Eddie na nais niyang ibenta ito sa magandang presyo. Ilang saglit ang anak ng may-ari at brother-in-law ni Hutch na si Charlie ay nabalitaan ang nangyari sa kanila kagabi at binigyan siya nito ng isang baril. Ngunit agad na tinabi ni Hutch ang baril sa ref ng opisina niya at mula sa nakatago niyang radyo ay tinawagan niya ang adopted brother niyang si Harry. Pero dahil nabalitaan rin ni Harry ang nangyari sa bahay nila ay nakwento niya ito sa kapatid. Napansin naman ni Hutch na maliban kay Harry ay iniisip ng karamihan na mali ang hindi paglaban at pagpapatakas niya sa mga magnanakaw. Sa kasalukuyan na yun ang Russian mob boss na si Yulian Kuznetsov ay pumunta sa nightclub niya at masayang kumanta sa stage. Pagkatapos ay kasama ang kanang kamay ni Yulian na si Pavel ay hinarap niya ang iba pang mga Russian crime lord upang pag-usapan ng pangangasiwa niya ng mga pera nila na ang obshat. Ngunit nasabi ng mga crime lord na nawawalan sila ng kumpiyansa kay Yulian na protektahan ang pera nila dahil sa pagkanta at pagsayaw niya. Mabilis na inatake naman ni Yulian ang isang miyembro ng organisasyon at tinapos niya ito sa harap ng mga crime lord upang maibalik ang tiwala ng mga ito sa kanya. Get ready to be blown away by Take Me Out, the high-octane, seductive action thriller that redefines danger and desire. Starring Filipina power play fighter, Deadly Grace. Explosions, seduction, revenge. She's not asking for mercy. She's taking them all out. Watch it now via the link in the comment section and get 15% off when you use the Viewpoint promo code. Sa sunod na eksena pagkagaling sa trabaho ay sumakay si Hutch sa bus na madalas niyang sakyan upang makabisita sa retirement home kung saan naninirahan ang ama niyang si David at inalala ng matanda ang nakaraan nila kasama si Harry. Subalit maya-maya pag-uwi ni Hutch ay nasabi ni Sammy sa kanya na hindi mahanap ng anak ang bracelet niya kaya't posibleng nakuha iyon ng mga magnanakaw. Agad na bumalik si Hutch sa retirement home ng ama upang kunin ang baril at lumang FBI badge ni David. Napansin naman ng matanda ang mga kinuha ni Hutch at hinayaan niya siya sa plano niya. Pagkatapos ay dahil nakita ni Hutch ang tattoo sa kamay ng isang magnanakaw ay hinanap ng bida ang tattoo shop kung saan sila nagpatato at upang malaman ang lokasyon nila. Ilang saglit pagpasok ni Hutch sa huling tattoo shop ay napansin ng mga tao roon na hindi sa kanya ang pinakita niyang FBI badge at pinagbantaan siya ng mga ito na sasaktan. Pero dahil nakita ng isang lalaki ang tattoo ni Hutch sa kamay ay natakot ito sa kanya at nagmadaling nilock ang sarili sa kabilang silid. Natakot rin kay Hutch ang iba at binigay nila sa kanya ang address ng taong nagpatato noon sa kanila. Mabilis na natunto ng bida ang bahay ng mga magnanakaw ngunit kahit pa sinaktan niya ang lalaki ay napag-alaman niyang wala sa mga ito ang bracelet ng anak niya. Pagkatapos ay nalaman ni Hutch na napilitan palang magnakaw ang mag-asawa nang dahil sa anak nilang may sakit. Maya-maya nang pauwi na si Hutch sakay ng bus ay may sumakay na isang grupo ng mga lasing na Russian at agad na naisipan ng mga ito na harasin ng isang babaeng pasahero. Pero si Hutch ay pinalabas ang driver ng bus at buong tapang na kinalaban ng bida ang mga Russian upang mapigilan sila sa masamang plano nila sa babae. Kahit pa nahirapan si Hutch sa pakikipagtunggali sa mga lalaki ay patuloy na kinalaban niya ang mga ito ngunit ang isang Russian ay biglang natulak siya palabas.
Pero pilit na pumasok pa rin si Hutch ng bus at pinalabas niya roon ang babaeng pasahero bago uli nakipagsagupaan sa mga lasing na lalaki at hindi nagtagal ay nagtagumpay na mapabagsak ng bida ang lahat ng mga ito at bumaba na siya ng bus. Maya-maya ay agad na nagtungo sa ospital si Julian nang nabalitaan ng mob boss na may bumugbog sa nakababatang kapatid niya. Galit na tinanong ni Julian ang mga kaibigan ng kapatid na mga nakakonfine din sa ospital kung sino ang bumugbog sa kanila at ang isa ay binigay sa mob boss ang bus card na nahulog ni Hutch. Sa kasalukuyan na yun pag-uwi ni Hutch ay nakita siya ni Becca sa sala kaya't inamin niya sa asawa ang nagawa niya. Pero kahit palabis na nagulat si Becca ay ginamot niya ang mga sugat ni Hutch sa katawan. Kinabukasan ay gamit ang bus card ni Hutch ay nalaman ng hacker ni Julian ang address ng ama niya. Ngunit dahil sa pag-blackmail ng hacker sa isang empleyado ng Pentagon ay nakuha niya rito ang napakaraming impormasyon tungkol kay Hutch. Dahil naman sa takot ay agad na nag-resign ang babae bago ibigay ang mga datos kay Julian. Samantala tinawagan si Hutch ni Harry dahil nalaman nito ang matinding nagawa niya kagabi sa bus. Ngunit sinabi ni Harry kay Hutch na kapatid ni Julian Kuznetsov ang isa sa nabugbog niya at pinayuhan siya nitong magtungo sa barber upang alamin ang mga impormasyon tungkol rito. Pagkagaling sa trabaho ay pumunta nga si Hutch sa dating government contractor niya na ang The Barber at binigay nito sa kanya ang mga datos tungkol sa Russian crime lord. Maya-maya nang pinaglutuan ni Hutch ang pamilya niya ng hapunan ay napansin ng bida na sumugod doon ang mga tauhan ni Julian at nagmadaling tinago niya sina Becca sa basement. Pagkatapos ay buong lakas na nakipagbakbakan si Hutch sa mga mercenary ng Russian mob boss pagpasok ng mga ito sa bahay nila. Subalit matapos ang mahabang pakikipaglaban ng bida sa mga mercenary ay bigla siyang nakuryente ng isang kalaban. Dahil naman pinag-utos ni Julian na dalhin sa kanya ng buhay si Hutch ay kinarga siya ni Pavel sa compartment ng sasakyan nila. Pero kalaunan ng nagkamalay ang bida ay nagawa niyang matanggal ang pusas niya bago kunin ang fire extinguisher sa compartment at mula sa butas ng upuan ay inatake niya sina Pavel na kinataob ng kotse sa gitna ng kalsada. Kahit pa malubhang naipit si Pavel ng kotse ay natanong niya kay Hutch kung sino siya. Pinaliwanag ni Hutch na tinatawag siyang auditor noon ng FBI dahil siya ang ina-assign nila na tapusin ang mga taong hindi nila maaresto. Maya-maya ang ilang tauhan ni Julian ay palihim na pinasok ang retirement home upang tapusin si David pero mabilis na nabaril ng matanda ang dalawang mercenary na kinatapos ng mga ito. Hindi nagtagal pagbalik ni Hutch sa bahay ay nilabas niya sina Becca sa basement at nakita nila ang mga mercenary na napabagsak niya. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Hutch ang asawa na dalhin sa ligtas na lugar ang mga anak nila habang inaayos niya ang problema niya. Ilang saglit ay inupo ni Hutch sa sofa ang mga sugatang mercenary at nakwento niya sa kanila ang nahuli niyang target noon na si Alan na nagnakaw ng 3 milyon sa US military. Pero dahil sa pagmamakaawa ni Alan ay hindi ito tinapos ni Hutch at makalipas ang isang taon ay nakita niya ang lalaki na ordinaryong namumuhay na kasama ang pamilya nito. Dahil sa nakita ay nainggit si Hutch kay Alan at napagdesisyonan niyang mag-resign na sa trabaho. Ilang saglit ay laking gulat ni Hutch na makita sa ilalim ng sofa ang bracelet ni Sammy at nagmadaling kinuha niya ang mga natago niyang gold bar bago simulang sunugin ang buong bahay gamit ang vinyl player. Pagkatapos ay imbis na sumakay sa kotse niya ay hinijak ni Hutch ang Dodge Challenger ng kapitbahay nila bago umalis ng lugar. Sa sunod na eksena ay binili ni Hutch ang kumpanya ni Eddie gamit ang mga gold bar niya pero nang tumanggi si Charlie ay sinuntok ito ng bida at sumang-ayon ang biyena niya sa kanya. Kinaumagahan ay dahil si Hutch na ang may-ari ng pabrika ay nagset siya ng napakaraming mga patibong at mga bomba sa buong paligid. Pagkatapos ay mag-isang inatake ng bida ang gusali kung nasaan ang obshack ni na Julian o ang mga pera ng mga Russian crime lord at matapang na pinagbabaril niya ang lahat ng mga empleyado at mga Russian mobster na makaharap niya sa daan. Ilang saglit ay sinunog ni Hutch ang lahat ng mga pera ni na Julian sa gusali at pinasabugan pa niya ang art collection ng mob boss. Pagsapit ng gabi ay habang kumakanta si Julian sa club niya ay nakita niya si Hutch na mag-isang kumakain sa gitna ng club. Galit na hinarap si Hutch ng mob boss at tinutukan siya ng mga baril ng mga mobster pero may dala palang bomba ang bida at ni-request niya kay Julian na kausapin siya ng mag-isa. Pag-alis ng lahat ng mga tao ay sinabi ni Hutch na dahil tinangkang patayin ni Julian ang pamilya niya ay sinunog ng bida ang mga art collection ng mob boss pati na ang obshack. Labis na kinagalit ni Julian ang nagawa ni Hutch pero kinumbinsi niya siyang itigil na ang mga paghihiganti nila at lumayo na sa isa't isa. Kalaunan ay dahil sa hawak na bomba ni Hutch ay ligtas na nakalabas siya ng nightclub ngunit sina Julian at ang mga tauhan nito ay agad na hinabol siya. Ngunit biglang nabangga ng mga mobster ang harap ng kotse ni Hutch habang binabaril siya ni na Julian mula sa likod. Nag-cover sa ilalim si Hutch at ilang saglit ay nagawa niyang makalayo sa mga mobster. Hindi nagtagal ay nakarating si Hutch sa pabrika niya ngunit sina Julian ay nahabol siya roon at biglang nabaril ng mob boss ang balikat niya.
Pero nasa loob na pala sina David at Harry at pinagbabaril ng mag-ama ang ilang mga Russian mobster sa labas. Pagkatapos ay magkasamang pinagbabaril nina David at Hutch ang ilang mga kalaban na pumapasok sa pabrika, samantala si Harry sa kabilang parte ng gusali ay magaling na kinalaban ang mga mobster na makasalubong niya sa daan hanggang sa matapos niya ang mga ito. Ang ilang mga tauhan naman ng Russian mob boss ay nasasawi mula sa napakaraming patibong at mga bomba na naset ni Hutch sa buong pabrika niya, habang sina Julian ay malakas na nasabugan mula sa granada na iniwan ng bida sa isang makina. Kalaunan gamit ang baril niya sa ref ay matapang na nakipagbarilan ang bida sa iba pang mga mobsters na nagkalat sa pabrika niya at kahit pa may tama ng baril sa balikat ay hindi siya sumukong makipagbakbakan sa mga kalaban. Sa kasalukuyang iyon ang matanda na nahiwalay na kay Hutch ay patuloy na pinagbabaril ang mga mobsters na umaatake sa kanila at magaling na napapabagsak niya ang karamihan sa mga ito. Ilang saglit ay nag-regroup ang mag-aama sa sentro ng pabrika at magkakasamang nakipagbarilan ang tatlo sa mga tauhan ni Julian sa paligid. Subalit pagbangon ng mob boss ay nabaril rin ito sa balikat si Harry at habang nagtatago ay napansin ng tatlo na naubos na ang mga bala nila. Naisipan naman ni Hutch na ikabit sa isang bulletproof glass ang bomba niya upang gamit ito ay makalapit siya kay Julian at upang mapasabog sa kalaban ng bomba. Napansin ng tatlo na nasawi ang mob boss sa pagsabog at pinaalis ni Hutch ang dalawa sa pabrika bago pa makarating roon ang mga otoridad. Pagkatapos ay kinuha ni Hutch sa opisina niya ang pusang natabi niya para kay Sammy at maya-maya ay nadakip ang bida ng dalawang government agent. Habang pinapakain ni Hutch ang pusa ay tinanong ng mga agent kung sino siya at nasagot niyang isa siyang nobody o hindi importanteng tao. Pero ilang saglit ay biglang tinawagan ang mga agent ng superior nila at sinabihan silang huwag dakpin si Hutch. Makalipas ang 3 buwan ay habang bumibili sina Becca at Hutch ng bagong bahay nila ay biglang may tumawag sa bida at sinabing kailangan pa nila ang serbisyo niya. Sa post-credit scene, dala ang napakaraming mga baril sa van nila ay magkasamang bumiyahe sina Harry at David papunta sa isang napakalayong lokasyon. Dito na nagwawakas ang palabas na ito at susunod naman ang Tagalog recap natin ng Nobody 2 2025. Ang lalaking si Hutch Mansell ay bumalik na sa pagiging isang assassin for hire at magaling na tinutugis at tinatapos ng lalaki araw-araw ang lahat ng mga target niya sa misyon. Subalit habang madalas na abala ang bida sa mga misyon niya ay nawawala na siya ng oras sa pamilya niya at palaging napapabayaan ni Hutch ang asawa niyang si Becca sa pag-asikaso ng mga anak nila. Isang araw ng kamuntikan na namang malagpasan ng garbage collector ang basura sa bahay ni Hutch ay nakasalubong niya si Becca bago ito pumasok ng trabaho. Pagkatapos ay sinabi ni Hutch sa asawa na may maganda siyang plano para sa pamilya nila at nais niya itong sabihin sa kanila mamayang gabi ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Becca. Maya-maya ay pumunta si Hutch sa isang gusali para sa panibagong misyon niya. Pagpasok ng bida sa elevator ng building ay buong lakas na kinalaban niya ang mga kalalakihan sa loob. Kahit pa mag-isa ay magaling na nakipagsagupaan si Hutch sa mga kalaban hanggang sa napabagsak niya ang mga ito at nakuha sa kanila ang isang data card. Subalit paglabas ni Hutch ng elevator ay bigla siyang pinagbabaril ng isang grupo ng mga Corsican at hinagis niya sa kanila ang isang tangke ng gas. Pagpunta naman ni Hutch sa parking area ay inatake siya ng isang grupo ng mga Brazilian pero ang bida ay walang kahirap-hirap na natapos rin ang mga ito. Pagkatapos ay napansin ni Hutch sa isang kotse ang advertisement sticker ng Plumerville. Maya-maya ay pinuntahan ni Hutch ang government contractor niyang ang The Barber upang ibigay sa kanya ang data card. Sa pag-uusap nila ay tinutulungan pala si Hutch ng barber na mabayaran ang napakaraming pera ng mga Russian na nasunog niya noon sa pamamagitan ng pagtanggap ng bida sa mga misyon sa kanya. Nasabi ng barber na dahil may 300 million pang kailangang mabayaran si Hutch ay binigyan siya nito ng panibagong misyon. Pero ang bida ay nirequest sa contractor niya na magpahinga muna at mabigat ang kalooban na sumang-ayon ng barber sa kanya. Kinaumagahan ay napansin ni Hutch na may black eye ang anak niyang si Brady mula sa football game nila sa school. Pagkatapos ay sinabi ni Hutch sa pamilya niya na plano niyang magbakasyon sila sa Plumerville kung saan siya noon dinala ng ama niya. Naging sobrang saya raw noon ni Hutch sa lugar na yon at posibleng maging masaya rin sila roon. Kahit naman nag-aalinlangan ay pumayag na rin sina Becca kay Hutch pero naisipan niyang isama ang ama niyang si David at mula sa retirement home ay pinikap nila ang matanda. Kalaunan habang nasa biyahe ay masayang nagkantahan sina Hutch sa kotse. Hindi nagtagal pagdating ng pamilya sa Plumerville ay agad na nagtungo sila sa mga hotel room nila. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito.
Ilang saglit nang pumunta sila sa kalapit na diner ay doon naalala ni Hutch ang masayang memorya nila ng kapatid niyang si Harry, subalit inakala ni Sheriff Abel na nakatitig siya sa kanya na kinainis nito. Maya-maya ay naglaro sa amusement center ang mga anak ni Hutch at nang humanga kay Brady ang isang grupo ng mga dalagita ay binigay niya sa kanila ang mga napanalo niyang tiket, subalit kinagalit ni Max ang pagbigay ni Brady ng tiket sa girlfriend niya at nang winasak nito ang stuffed toy ni Sammy ay inis na sinuntok siya ni Brady. Galit na inawat sila ng bantay na si Toby at sinabing si Brady ang nagsimula ng away, ngunit nang sinabihan ni Becca si Hutch na aalis na sila roon ay binatukan ni Toby si Sammy bago madampot ng dalagita ang stuffed toy niya. Pero nang nasa labas na sila ay nagdahilan si Hutch kay Becca na naiwan niya ang cellphone niya sa amusement center at pagbalik sa loob ay agad na nakipagsuntukan ng bida kina Toby pati na sa iba pang mga empleyado roon. Subalit dahil sa nagawa ni Hutch ay dinala sila sa police station at hinarap si Hutch ni Sheriff Abel pati na ng ama ni Max na si Wyatt na ang may-ari ng Plummerville Theme Park. Pinaliwanag ni Hutch na nagawa niya lang yun dahil sinaktan ang anak niyang babae na posibleng na-record ng security camera nila at si Wyatt ay sinabihan siyang umalis na sila ng pamilya niya sa lugar. Subalit ang sheriff ay inatasan ng tauhan niyang si Deputy Don na tapusin si Hutch. Sa sunod na araw ang syndicate leader na si Lendina ay habang nasa kasino niya ay walang awang tinapos ang isang lalaking manlalaro dahil sa pandarayan nito sa sugal. Pagkatapos ay inatasan ni Lendina ang mga mercenary niya na tapusin ang lahat ng witness sa buong kasino. Sa sunod na eksena ay habang nasa Wood Lodge na si David ay hindi pa rin umalis sina Hutch ng Plummerville at nagsaya sila ng pamilya niya sa iba't ibang mga rides at mga atraksyon ng theme park. Maya-maya nang napansin ni Hutch na papalapit sa kanila ang mga tauhan ni Abel ay agad na sinakay niya sina Becca sa isang duck boat nang hindi siya kasama. Pagkatapos ay sumakay si Hutch sa kabilang duck boat at agad na sinundan siya roon ng mga tauhan ng sheriff. Sa kadahilan ng hindi umalis sina Hutch sa Plummerville ay inatake siya ng mga kalaban at matapang na nakipagsagupaan sa kanila ang bida. Ngunit sa gitna ng bakbakan nila ay nagawang mahiwa ng pulis ang isang daliri ni Hutch at nasuntok siya ng isang kalaban palabas ng duck boat. Pinilit naman ng bida na makasakay muli sa bangka at kahit palabis na nananakit ang isang daliri ay buong lakas na ginulpi niya ang lahat ng mga tauhan ni Sheriff Abel nang may matinding galit. Maya-maya ay sinabi ni Deputy Don kay Abel na hindi lang isang turista ang lalaking pinatugis niya sa kanila. Samantala si Hutch ay naisipang tawagan ang adopted brother niya at sinabi sa kanyang nasa Plummerville sila ngayon, ngunit napansin niyang hindi na mapagkaibigan ang mga tao sa lugar na di katulad noon. Binunyag naman ni Harry sa kapatid na dinala sila ng ama nila dati sa Plummerville dahil ang misyon nito noon ay may kinalaman sa sindikato ng lugar. Pagkatapos ay tinawagan ni Hutch ang barber upang itanong sa kanya kung anong nalalaman niya sa Plummerville. Nasagot ng barber na ang buong lugar ay pinapatakbo ng syndicate leader na si Lendina para sa malaking drug trafficking na mga operasyon nito. Ngunit wala raw maitutulong ang barber kay Hutch. Sa kasalukuyang yun sina Wyatt at ang sheriff ay hinahanda ang mga nalikom nilang mga pera at mga kargamento sa operasyon ni Lendina upang ipadala ang mga ito sa babae. Ilang saglit ay tinawagan ni Wyatt si Lendina upang sabihing ipapadala na niya ang huling kabayaran niya mula sa utang sa kanya ng ama niya noon. Subalit nasagot ni Lendina na ang utang ng ama ni Wyatt ay kahit kailan ay hindi matatapos na mabayaran. Pagkatapos ay inatasan ni Lendina si Abel na dukutin ang anak ni Wyatt na si Max. Agad na nadukot nga ng sheriff si Max at hinanda niya ang mga tauhan niya na dalhin ang binata kay Lendina. Pero nagawang matunto ni Hutch ang hideout ng sheriff at agad na binuhusan niya ng gasolina ang mga pera ni Lendina bago niya sila pagbantaan na hindi niya susunugin ang mga ito kung titigil na silang tugisin siya. Kahit naman mabigat sa kalooban ay sumang-ayon si Sheriff Abel kay Hutch, ngunit nang paalis na siya ay nakita niyang dinukot pala ng mga ito si Max. Agad na kinalaban ng bida ang maraming mercenary ng sheriff sa hideout nila at sa takot ay nagtakbuhan papalabas ang iba. Ang isa ay planong tapusin si Hutch gamit ang lagare sa lamesa pero nagawa niya itong matapos rito. Ilang saglit nang si Abel na lang ang natira ay nabaril ni Hutch ang mga ilaw at biglang nagdahilan ito ng pagkasunog ng mga pera at mga kargamento ni Lendina. Nagmadali namang kinuha ni Hutch si Max sa van at sinakay niya ang binata sa kotse niya bago umalis ng lugar habang sumasabog ang buong hideout ni na Sheriff Abel. Sa sunod na eksena ay pinakiusapan ni Hutch ang ama na dalhin sina Becca at ang mga anak nila sa Wood Lodge nito dahil posibleng tugisin din sila sa hotel ng mga kalaban niya. Kalaunan ay dinala ng bida si Max sa lodge ng ama niya at doon sila nagkaayos ni Brady. Labis na kinagalit naman ni Becca ang mga nagawa ni Hutch pero sinabihan niya ang asawa na lumayo muna sa kanya upang hindi sila mapahamak. Maya-maya ay labis na nagalit si Lendina na mapag-alaman sa mga tauhan niyang nasunog ang lahat ng mga kargamento niya sa Plummerville. Ilang saglit si Abel na nakasurvive sa pagsabog ay pinadala kay Lendina ang mga larawan ni Hutch mula sa security camera nila.
Subalit galit na napagdesisyonan ni Lendina na siya na mismo at ang mga tauhan niya ang tatapos kay Hutch. Sa kasalukuyang yon ay pinuntahan ni Hutch si Wyatt upang humingi ng tulong ngunit nagpakalasing pala ang lalaki dahil sa pagkawala ni Max at inatake siya nito ng ilang beses. Ilang saglit nang napabagsak si Wyatt ni Hutch ay pinaliwanag niyang naligtas niya si Max mula kina Abel at nasunog pa niya ang lahat ng mga kargamento ni Lendina. Inamin naman ni Wyatt na nagtatrabaho siya para kay Lendina mula nang napatay nito ang ama niya at sumang-ayon siyang makipagtulungan kay Hutch na kalabanin ang babae. Maya-maya ay pinaalis ni Wyatt ang lahat ng turista ng theme park at pinasarado niya ang buong lugar. Samantala sina Lendina ay nalamang nasa kalapit na wood lodge ang pamilya ni Hutch habang si Becca ay napagdesisyon ng kunin ang baril sa lodge at binili niya kay Brady ang pagbantay roon bago siya umalis. Kalaunan ay pinuntahan si Hutch ni Harry sa Plummerville dahil napansin raw niyang nasa panganib siya. Pagkatapos ay kasama si David ay nag-set sina Hutch at sina Harry ng maraming mga patibong sa buong theme park bilang paghahanda nila sa pagdating ni Lendina. Pagsapit ng gabi ay nakarating na sina Lendina sa Plummerville at si Sheriff Abel ay sinabihan sina Hutch na sumuko na sa kanila pero tumanggi ang dalawa. Si Lendina naman ay inatasan ng mga mercenary niya na walang awang pagbabarilin si Abel at si Hutch ay matapang na pinagbabaril ang mga ito. Samantala si Wyatt ay pinasabugan ang iba pang mga mercenary at kalaunan si Hutch ay nagpahabol sa mga kalaban sa isang mirror house at pinasabog niya sa kanila ang natanim nilang bomba sa loob. Hindi nagtagal ay biglang nabaril sa hita si Wyatt ng mga mercenary pero nagawa niyang matapos ang mga ito mula sa trap na nagawa niya. Samantala ang kanang kamay ni Lendina na si Kartosh at ang iba pang mercenary ay sinugod ang lodge ni David pero si Harry ay napakagaling na tinapos ang karamihan sa mga ito gamit ang katana niya. Hanggang si Kartosh na lang ang natira at buong lakas na kinalaban nito ni Harry pero dahil sa matinding combat skill ng lalaki ay nagawa niya ring matapos ang kalaban ng napakadali. Nang nakapasok naman ang isang mercenary sa lodge ay mabilis na inatake ni Brady ang kalaban sa likod at kalaunan ay nagawa itong matapos ng binata. Sa kasalukuyang iyon ay patuloy na nakipagbarilan si Hutch sa mga nagkalat na mga tauhan ni Lendina sa buong theme park at si David ay pinagbabaril ng machine gun ang mga kalaban bago maabutan ng mga ito ang anak. Pagkatapos ay nag-slide si Hutch sa padulasan upang matapos ang isang mercenary na humahabol sa kanya. Ngunit ang isang kalaban ay biglang napasabugan ng bazooka si David na kinabagsak niya ng matindi. Hindi nagtagal ay nakaharap ni Hutch si Lendina at pinaatake ng leader sa kanya ang dalawang assassin nito at nagawa siyang mapabagsak ng mga kalaban. Pero si Wyatt sa di kalayuan ay mabilis na nabaril ang dalawang babaeng assassin subalit nahagisan siya ni Lendina ng patalim. Nang tatapusin naman ni Lendina si Hutch ay agad na binaril siya ng pangparalisa ni Becca at paghagis sa kanya ng patalim ng kalaban ay nabaril niya ito sa kaliwang mata. Ilang saglit bago atakihin sina Becca ng maraming mercenary ni Lendina ay pinasabog ni David ang lahat ng mga bomba nila sa buong theme park at sina Hutch ay nagmadaling tumalon sa pool. Sa sunod na eksena ay dinakip sina Hutch ng mga government agents na kasama ang asong naligtas nila mula sa park, pero biglang tinawagan ang mga agents ng superior nila at sinabihan silang hayaang paalisin ang mag-asawa na agad na ginawa nga ng mga ito. Maya-maya ay masayang pinanood ni Hutch at ng buong pamilya niya ang slideshow ng mga picture nila habang nasa Plummerville at labis na kinatuwa ni Hutch na sa wakas ay nagkaroon siya ng mapayapang oras kasama ang kanyang pamilya. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Big shoutout sa mga solid subscribers ng ating munting YouTube channel.
Maraming salamat po mga Huwan at God bless sa inyong lahat. See you on the next one mga Huwan.